Hello guys! So welcome back sa ating channel. So last time, gumawa tayo ng wax tree. So ngayon naman, gagawa natin siya ng molde. So ito yung ginawa nating wax tree na nakaraan, kung makita ninyo. So ito siya. Ayan. Ayan yung tennis bracelet natin na ginawa. So mamoldean na natin siya ngayon ng silicone mold. So samahan niyo kung paano ang tamang pag-silicone mold. Okay? Ayan guys, so ano ba yung mga kakailanganin nating gamit para ma-mold natin tong wax tree natin? So syempre, yung mismong modelo natin. So itong tree wax natin. Yan. So isa to sa mga kailanganin natin. Tapos yung ating molde. So ito, aluminum mold siya. And itong pangsara niya is acrylic. Glass acrylic. Yan. Tapos, syempre, yung mismong silicone mold natin or tinatawag nating RTV. So, ano ba yung RTV? So, ito ay room temperature vulcanizing. So, ayan yung meaning ng RTV. So, galing siya sa Polymer Philippines. So, ito yung gagamitin natin. Then, may kasama siyang catalyst. Ito yung isa. So, para sa ba itong catalyst? So, ito naman yung nagpapatigas dito sa ating silicone mold. Okay? Then, syempre, paghahaluan natin. So, ito, measuring cup. Ito, panghalo. Ayan. So, pang blender natin. Then, kailangan din natin ng vacuum. So, ayan yung mga gamit na kakailanganin natin para mabuo natin yung silicone mold natin. So, tara! So, una natin gagawin is ilalagay muna natin yung ating tree wax dito sa ating molde. So, ayan. Meron siya lagayan dito. Ilalagay lang natin siya sa gitna. So, make sure lang na nasa gitna siya. Nakaayos. Ayan. Yan, tulad yan. So, ganyan magiging tsura niya. Okay, so, adjust natin konti. Ayan, so, ayan. Pagka nakagitna na siya, okay na. Pwede natin siyang takpan. Lagyan natin itong acrylic glass. Tapos, i-tape lang natin para maglapat siya dun sa ano natin, aluminum. Ayan. So, ito na yung magiging itsura niya. So, tape natin para hindi siya gumagalaw. So, pwede na natin siyang buhusan. So, next naman is haluin naman natin yung ating gagamiting silicone mold. So, paano ba natin malalaman kung gaano karaming silicone mold yung kailangan nating ilagay dito? So, dapat above lang siya dun nung ng ating model or yung tennis bracelet natin na modelo sa loob. At susukatin, para malaman natin kung gaano karaming silicone mold is kailangan natin sukatin din tong ating aluminum mold. Okay, so papakita ko sa inyo paano sukatin. So meron akong caliper dito. So ito yung gagamitin natin pansukat. Ayan. So kukuhain lang natin yung length, width, tsaka height niya. So para sa width, ayan, nakita nyo. So 4.7. So, sulat lang natin yun. Then, next, height.
Height natin is 60. So 6 cm. Then last is yung depth niya. Or yung width. I mean yung length. Ayan. So 2.4. Malaman natin yung volume. Kailangan na natin siya i-times. So length times width times height. Ayan. So calculate lang natin. Ayan. So 72 cubic centimeter yung lumabas. So yun din yung magiging volume natin. So 72 milliliter yung kakailanganin natin. So, ayan, makita nyo dito sa measuring cup natin kung saan yun. So, hanggang dito. So, maglagay tayo. Ayan. Kakailanganin natin ng 10% ng mismong silicone mold. 10% na catalyst ang kailangan para dito sa silicone mold. So, kung 72 siya, so 7.2 ang kakailanganin natin. 7.2 grams ng ating catalyst. After natin siyang ihalo, kailangan natin siyang i-vacuum para matanggal naman natin yung mga bubbles niya. So, bakit natin kailangan tanggalin yung mga bubbles niya? Kasi, pwede siyang maka-apekto dun sa mismo molde natin. I mean, dun sa mismong modelo natin. Okay? Mali tayong nagawa actually. So, ito yung nangyari dun sa hinalo kong silicone mold from Polymer Philippines. So, actually, first time ko siyang gagamitin sa pagka-casting. Kaya, di ko sure kung ba't siya nagkaganito. Siguro mali yung paghalo. Pero, ang nakalagay din kasi dun sa ibang instruction is dapat 10% yung catalyst. So, sinunod naman natin siya. And, ito yung nangyari. So, dati kasi ang ginagamit ko is ito. Ito yung first na ginamit ko. Ayan. Kaya lang, ubos na yung catalyst niya. Kaya, bumili ako ng panibago. So, nag-try tayo yung dun sa Polymer Philippines. So, itatry ko ulit na maghalo. Pero bago ko mag-try is, kukontakin muna natin sila kung bakit ganun. Okay? So, mismong Polymer Philippines yung tatanungin natin kung tama ba yung ratio ng catalyst natin doon sa ating RTV. Okay? And guys, pasensya na kayo. Last time kasi nagkaroon tayo ng konting problema sa paggawa ng silicone mold. So, bakit tayo nagkaroon ng problema? Kasi actually, iba yung binili kong RTV silicone compared dun sa nauna kong ginamit nung nagpa-practice pa ako. So, ang nauna kasing ginamit is etong isa. Ayan. So, ito yun. Which is, ang ratio nito is 1:1. Yung nakalagay dito sa kanyang instruction. Pero actually, hindi rin yun nag-work nung una. So, iniba din namin yung ratio ng paghalo. So, ang ginawa namin para ma-fix yun is 1:2. So, yun yung ginawa namin dito sa una. Tapos, may nagturo sa akin na ang bilin ko, itry ko daw itong kay Polymer Products. Ayan. Kasi parang mas okay ito. Kasama yung catalyst niya. So, dito naman, yung ratio kasi na ginawa natin is 100:10. So, parang 10% lumalabas. 10% dapat nung mismong volume nitong RTV yung catalyst.
So, yun yung ginawa natin. Kaya lang, habang hinahalo ko na yung catalyst dun sa ating RTV, then pagkalagay ko sa vacuum para tanggalin yung air is, ang bilis niyan tumigas guys. So, yun, tumigas kagad siya. Hindi na ako nagkaroon ng chance na maibuhos yung ating silicone or yung ating RTV na hinalo dito. Kasi tumigas na nga siya. So, ito yung nangyayari guys. So, ayan. O, diba? So, paano ko siya paano ko pa siya ibubuhos? Kung tumigas na siya. So, habang nandun na sa may vacuum, tumigas na kaagad siya. So, yun yung first attempt ko. Tapos, trinay ko ulit, second attempt, kasi baka sa paghahalo lang ako nagkamali. Siguro parang nabilisan. So, trinay ko ulit. So, manual ako naghalo. Ganun pa rin yung kinalabasan. So, sabi ko baka sa ratio na. Kaya, ayun. Ang ginawa natin is trinay kong tawagan si Polymer Product Spills. Unfortunately nga lang, nag-ring lang siya and wala sumasagot. Kaya, hindi ko na-verify sa kanila kung tama ba yung 10% na catalyst lang yung gagamitin for the RTV silicone natin solution. Tapos, syempre dahil sa gusto ko na nga itong magawa, ang ginawa ko na lang is ako na yung nagbawas ng catalyst natin. So, parang ginawa ko siya, instead na 10%, ginawa ko lang siyang 5%. So, binabaan ko siya. Para nung habang binavacuum ko, hindi ka agad siya tumigas na tulad nito. Hindi ko alam. So, nag-work naman siya guys. So, ito na siya. Ayan. Kahit pa paano, isalin ko siya dito sa ating aluminum mold. Kaya, ayan. Ayan. Dito na siya tumigas. O, diba? Yun nga lang, hindi ko na siya na-videohan, guys. Kasi, tinatry ko pa nga siya. Kasi gusto kong maipakita sa inyo yung tama. Kaya, gagawa na lang ako ng another video ulit sa paghahalo or sa paggawa ng silicone mold. Na, ito ang gamit. Itong Polymer Product Spills. So anyway, so proceed tayo doon sa next procedure natin ng pag-jewelry casting. So since meron na tayo nitong silicone mold natin, pwede na natin siyang i-inject sa injector wax. No, mali. So bago natin siya ma-inject sa injector wax, kailangan muna natin siyang biyakin. So bibiyakin natin to para makita yung pagkakamold or matanggal yung mismong ginawa nating 3 wax. Kasi kung hindi natin tatanggalin yun, paano natin i-injectionan ng wax, diba? So, yun muna yung gagawin natin ngayon. Hindi ako ang magkakat ngayon, so hihingi tayo ng tulong sa mga platero na kakilala natin. So, tara! Samahan ninyo kung humingi ng tulong sa kanila at kung paano nila ikakat tong silicone mold natin. And guys, so dito tayo ngayon sa mga kaibigan nating platero. So magpapatulong tayong biyak nung ginawa nating silicone mold. So ito.